Muli, ang Pangulo, sabi po niya sa atin, ay handa po siyang harapin to dahil alam po niya na wala po siyang nalabag na anumang batas at hindi po siya nag-commit na anumang impeachable offense. May we have the Malacanang statement on the case filed against the Vice President, plunder and the graft cases before the Ombudsman? I understand the President was not feeling well last night, but I wonder if he mentioned anything about this. Wala po, napag-uusapan patungkol po sa anumang kaso na naisampa sa Vice Presidente. Ang Pangulo naman po natin ay naniniwala sa kakayahan ng Ombudsman at naniniwala sa katotohanan. Muli, kung sino yung dapat na managot, ay dapat na managot. So kung may katotohanan ang mga akusasyon laban sa isang opisyal, dapat lamang po ito maimbestigahan. But given na the President is facing complaint, and then the Vice President is also facing complaints to highest officials of the land, what does it say about our country? Muli, ang Pangulo, sabi po niya sa atin, ay handa po siyang harapin to dahil alam po niya na wala po siyang nalabag na anumang batas at hindi po siya nag-commit na anumang impeachable offense. At doon lamang po sana manatili na ang mga investors, ang mga kababayan po natin ay maniwala at magtiwala sa ating Pangulo. At lahat po tayo rito, hindi lamang po ang Pangulo, lahat po tayo ay dapat na magkaisa upang mas lalo pa natin patatagin ang ating bansa. Salamat. Sunod po na tanong, Rafi Ayeng, Daily Tribune. Good morning, Yusek, sorry. During the Senate Blue Ribbon Committee hearing this week na nag-appear yung witness na sina Maria and Joy said that their boss property in Tamarind Street, Forbes Park, was allegedly bought by former House Speaker Martin Romualdez. In a video dated November 24, 2025, Saldico claimed that Romualdez instructed him to deliver cash to 30 Tamarind Road. He described it as a drop-off point near the president's residence. The question is, does the president own a property near that area? And what is the reaction of the palace since the statement of Maria and Joy seemingly corroborates what Saldico revealed? And will these allegations eventually leads again to the president? Kung ano man po ang kanilang mga nasabi, mas maganda po na sila ay magkaroon ng ebidensya para mapatunayan po ito. At patungkol po naman sa binabanggit nila kay House Speaker po. House Speaker Romualdez. Former. Hayaan po natin na si Speaker Romualdez po or former Speaker Romualdez po ang siyang tumugon po dyan. Are you privy, ma'am, that the president has a property in Forbes Park? Sa ngayon po ay wala po na ibibigay sa ating impormasyon patungkol po dyan. Okay, ma'am. And second question is, reaction na rin po sa ipafile or pinail na second impeachment complaint against President today by Bagong Alyansang Makabayan. Again po? Yung second impeachment complaint po, na ipafile or final na ng Bagong Alyansang Makabayan o Bayan, sponsored by the Makabayan Bloc. So hintayin po na lang natin kung ano po nilalaman dyan. Hindi po tayo makakatugon sa ngayon kung wala po tayong detalye kung ano yung kanilang kinocomplain. Thank you. Salamat po. Sunod na katanungan, AC Romero, Philippine Star. Yusek, may mga ulat na si resigned lawmaker Saldico is seeking a dialogue sa pamamagitan ng mga intermediary na pare hinggil sa kanyang kinahaharap ngayon. Is the government open to a dialogue with someone who has been charged in relation to the flood control scam, and what parameters are we going to set in case we decide to hold talks with him? Sa ating pagkakarinig, siya po ay nais makipag-ugnayan sa Ombudsman. At ang sabi naman din po, even before ng Ombudsman, na ang lahat ng proteksyon na kailangan niya ay ibibigay. At kung ito po ay makakatulong para malaman natin ang katotohanan, ang gobyerno po, ang pamahalaan ay open po para malaman kung ano ang kanyang sasabihin. Pero ano po yung mga limits o parameters na sa tingin ninyo ay dapat in place kapag natuloy man yung usapang ganun? Nasa kamay na po yan ng Ombudsman kung sila po ay magkikita. Depende na po yan na basta po ang naislaman ng Pangulo ay lumabas ng katotohanan at kung sino man ang maaaring responsable sa mga maanumalyang flood control projects ay silang maimbestigahan at managot. Pero on the part of the administration, kasi yung ombudsman is hiwalay po sa bureaucracy natin, no? So sa part ng government, sa admin, open ba kayo sa similar na discussions with former representative ko?
Wala pa po naman siyang binibigyan na suggestion na siya makikipag-usap sa Pangulo o sa administrasyon. Hintayin po muna natin kung ano yung kanyang itutugon. Salamat po. Salamat po. Tuesday New DZBB. Good morning, ma'am. Nasagot nyo na yung unang tanong ko kung nasaan si Presidente. Follow up na lang po, mayroon ba kaming dapat ipag-alala sa lagay ng kalusugan ngayon ng Pangulo? Wala po. Kailangan lang din po namin masabi sa inyo kung ano po yung naranasan ng Pangulo kagabi dahil kahit no madaling araw po ay nagtatrabaho po ang Pangulo. Malamang po ang naranasan niya ay sobrang pagod sa pagtatrabaho. Pero dahil sinabi naman po ng doktor na naayos siya at maganda naman ang kanyang kalusugan, siya po ay nasa Malacanang at muli magtatrabaho maya-maya lamang po. Clarification lang po, na-ospital po ba si Presidente kagabi o dyan lang siya sa bahay nila pinuntahan ng doktor? Yan po ay hindi po nabigay sa atin ang pinakadetalye. Okay. Isa pang question, ma'am. Sabi po ni MMDA General Manager General Nicolas Torre III, hindi pa siya retired sa PNP at hindi po siya nag-file ng optional retirement. Taliwas po sa sinasabi ngayon ng NAPOLCOM. Paano po natin maire-reconcile yun ng executive, considering na yung executive po ang nagtatalaga ng mga opisyal natin sa gobyerno? Wala po bang magiging conflict doon? Opo. Nakausap po mismo natin si General Torre at malamang po ay nagkaroon lang ng konting misunderstanding pero muli, the President appointed General Torre as the General Manager of MMDA. He took his office. He is now actively performing his job as the General Manager of MMDA. And for his optional retirement, he will receive full benefits and emoluments as a 4-star general. So, ibig sabihin po ba nito ay maililipat na o willing na siya na ilipat yung 4-star rank niya kay General Jose Melencio Nartates? Yan po ang sinabi natin sa kanya. Pumayag naman, ma'am. Okay na sa kanya yon, accepted na niya. Accepted po niya yun. Dahil po tinanggap niya po ang posisyon na ito, alam niya naman po kung ano po ang maaaring mangyari at muli, ang mangyayari lamang po, siya po ay tatanggap ng benepisyo, full benefits, at lahat ng emoluments as a 4-star general. Okay, so wala na tayong magiging problema doon. Wala na po. Okay, salamat po, ma'am. Salamat po. Tina Maralit, The Manila Times. Hi ma'am, follow up lang po dun sa tanong. Sinabi po kasi ni General Torre na plano niyang makausap si Presidente at ang NAPOLCOM regarding sa issue, pero nabanggit niyo nga po na nakausap niyo pa personal, so hindi na po mangyayari ang pinaplanong meeting. Hindi na po, naayos na po kasi kung mayroon mang misunderstanding na nagkapaliwanagan na po. So ma'am, isa pa po, do you think there's a need to revisit the PNP law para po hindi na maulit ang ganitong scenario in the future? Maaari po kung ganito po ang nangyayari at nagkakaroon po ng misconception sa mga provisions ng batas, maganda po ma-revisit at malaman kung ano ang dapat na mabago. Salamat po. Sunod po na tanong, Clay Pardilla, PDV4. Good afternoon po, Yusek. TomTom Traffic Index report says that the Philippines is the most congested in Asia. How optimistic is the government that investments will continue to flow into the country despite having flood control issues and political noise as well? Una po, nagbigay na rin po ng pahayag at aking babasahin kung ano po ang pahayag ni MMDA Chair Don Arte sa nasabing issue at particular po sa ASEAN. As far as ASEAN is concerned, may mga preparations na including EDSA rehabilitation from MOA to Orense. May mga inilatag din na traffic measures sa venue and nearby areas. With the addition of General Torre as the new General Manager of the MMDA, he comes with a new perspective na ngayon ay inaaral. We will simulate and soon implement. So makakaasa po kayo, ito naman po ay tinutugunan at hindi naman to tinutulugan ng pamahalaan. Nagkakataon lamang po talaga siguro may mga pagkakataon na may issue about traffic pero ito po ay tinutugan naman po ng ahensya.